Hello, everyone, and welcome to ABC, All About Canada, a program that informs, educates, and inspires our fellow kababayans with important concerns happening in the Philippine-Canadian community. My name is Rovi Canono. I am your host. And today, the topic is 5 tips on going to Canada, plus bonus of another 5 tips against or being against the scam in your immigration process. And today, we have a guest. Uh, he is a regulated Canadian immigration consultant. He is also a former IT project manager of top global financial and law firms, as well as government companies in Canada. He is also a former AVP Assistant Vice President of Bank of America, the youngest at age 27. Ladies and gentlemen, please welcome KD Kikumoto. Hello everyone. Thank you Kuya Robs for having me and hello sa ating mga ka-ABC or All About Canada. Thanks for having me. And I'm here to present yung 5 tips on going to Canada as well as bonus nga, no? 5 tips para ma-avoid ninyo ang ma-scam sa inyong immigration process. All right, thank you so much. So, KD, siguro nagtatanong yung mga kababayan natin, curious sila, bakit ang galing mo magtagalog pero ang apelyido mo ay parang Japanese sounding, Kikomoto. Yes po, no. So actually, ako po ay half Filipino, half Japanese. So of course, ang aking nanay ay Pinay. And then yung dad ko, yun yung Japanese. So kaya yung name ko very Japanese. So guys, wag sana kayong may matatakot or mai-intimidate na i-approach. Nagtatagalog po ako. Yun kasi Kuya Rob, yung laging sinasabi nila, natatakot ako nung unang mag-approach sa Kikumoto Immigration for or sa akin kasi inisip agad nila, naku, baka English daw. So, nagtatagalog po ako. Oo. Nakapagsalita ka ba ng konting Japanese? Sobrang konti na lang, Kuya Robs, kasi siguro parang last na mga, as in punta ko doon, nung mga less than 18 pa ako. And then nung 18 na ako, ano na lang, pasyal-pasyal na lang. Okay, so para lang sa kabatiran ng mga nanonood sa atin, saan ka ba based? Okay, Kuya Robs, so ang Kikumoto Immigration Firm po at ako mismo, naka-base po ako sa Vancouver. Pero currently, nasa Manila lang po ako ngayon kasi nag-open ako ng another office dito sa Marikina. All right, congratulations. So, mga kababayan, yan po si KD Kikumoto and he will be presenting the 5 tips on going to Canada and plus 5 tips against or being scammed in your immigration process. So, pwede na ba tayo? Yes po. All right, Tara. okay. Tip number 1. Ang tip number 1 sa pagpunta sa Canada is reflect on your whys. Siyempre, unang-una po Kuya Robs, no? Isipin nyo muna, ano ba talaga yung driving force ninyo, driving motivation ninyo? Bakit gusto ninyong mag-Canada? Maraming reason dyan eh. At ito yung parang paghuhugutan ninyo later on kapag medyo nakaranas na kayo ng challenges and struggle sa Canada. Bakit nga ba ako nandito? So, yan yung una ko talagang ibinigay kasi yan muna yung talagang una nilang kailangang isipin eh kumpara sa mga kids ito. Tapos, di ba, kunwari kay Robs, may mga iba na manager na sila o ganito na yung position nila. Tapos pagpunta nila ng Canada, back to zero sila, back to scratch sila, nade-depressed sila. Ngayon, ang babalikan nila at babalikan dyan is, hindi, ginagawa ko to para sa mga anak ko. So, okay na yan kahit na bumalik ako from manager to let's say, kunwari, maging clinical assistant sila o bumalik sila sa entry level ng position nila. So, kaya unang-una sa lahat, alamin ninyo yung totoong reason bakit ninyo gustong pumunta ng Canada. Kumbaga, yung kanilang driving factors, the driving reasons nila. Oo. Yes po. Oo, tama kasi tama ka diyan. Marami kasi diyan sa Pilipinas na nasa high level na pero pagdating dito, syempre back to zero, back to start, di ba? Opo, Okay. opo. Okay. Okay, very good advice. Okay, papasok na tayo sa tip number 2 on going to Canada. Ayun po. Number 2 is do your own research. Marami kasi tayo, Kuya Robs, mga kababayan, unfortunately, lagi na lang silang magpo-post sa group na, Papa, gusto kong pumunta ng Canada, paano ba?
'Di ba? Napaka-broad, napaka-generic. And syempre, okay lang namang mag-consult, magtanong sa mga groups, pero minsan merong mga unsolicited advice, minsan merong mga uneducated advice. Tapos, kung kunwari magkaroon ka ng problema sa application mo, iiwanan ka naman nila sa ere. Hindi naman sila ang magiging responsible sa sarili mong application. So, pinaka-importante sa lahat, pag nalaman mo na ang wise mo, do your own research. So, syempre, dapat kung nagtanong ka man, syempre magbibigay sila ng mga advice dyan o mga sagot, gawin mo rin yung sarili mong research para at the end of the day, ikaw mismo yung nagbasa nun, ikaw mismo yung pumaral nun, and hindi ka mawawala at wala kang ibang sisisihin kapag may nagkaroon man ng problema sa application mo. At saka, kumbaga, future ng ng taong yon o kaya ng buong pamilya niya yung nakasalalay dito, it deserves the right time na pagdedicatan mo siya ng time para researchan mo siya ng mabuti. Alright, oo. Hindi ko na masyado tatanungin yan kasi feeling ko yung mga susunod mong tip, nandun yung aking katanungan. So, Opo. papasok na tayo sa third tip on going to Canada. Siyempre, kadugtong po nun, no, is tip number 3, which is use reliable and credible sources. So, siyempre, again, ang nakasalalay dito ay future mo at future ng iyong pamilya. So, use only reliable and credible sources. Ano ba yung mga reliable at credible sources na yan? Yes. Unang-una na dyan, of course, ang mga government websites such as yung IRCC website. Kung ikaw man ay papasok ng mga PNPs or mga provincial nomination programs, of course, puntahan mo din yung mga provincial government website naman ng mga province na inaaral mo. Ngayon, of course, be very mindful, marami na din na nang titrik doon sa mga ano, no, minsan may imbes na Canada na official website, meron ng dinudugtong nilang ano para magmukha siyang legitimate. So, ayun lang, always use reliable and credible sources, and also i-try din nating i-avoid yung mga popular lang na sinasabi. So later on mas tatouch pa natin siya doon sa avoiding immigration scam. So for now, let's keep it to use reliable and credible sources, which is of course yung mga official government websites ng Canada. Well said, oo. So I will also reserve my questions. Tatapusin natin yung napakaganda mong discussion. Papasok na po tayo sa tip number 4. Okay, of course, tip number 4 is be prepared. Sa lahat-lahat man po ng bagay, no, especially sa pag-i-immigrate, whether mag-aaral kayo doon, pupunta kayo doon through under work visa, o kaya naman ay mag-i-immigrate bilang permanent resident, unang-una po ninyong kailangan din gawin is maging prepare po tayo. Number 1 na dyan, of course, is yung settlement funds. So, inilalagay po yan ng Government of Canada para ma-prepare talaga kayo na, alam niyo yun, ready talaga kayo pagpunta ninyo ng Canada. Hindi yung, lalapit ako sa ganitong organization, pupunta ako sa food bank. Wala naman pong masama doon. Pero syempre, kumbaga nakakadagdag din po yun sa stress ninyo na, nako, nag-uumpisa pa lang ako ng Canada, pumipila na ako ng food bank, humihingi na ako ng tulong, tapos kung hindi, syempre kayo mabibigyan sa sama ang loob ninyo. So ito yung mga added stress na pwede naman sana ma-avoid kung kayo ay nag-prepare lang talaga. Ang settlement funds po ng Canada, inaral po nila yan, kaya yung amount na binibigay nila is the right amount para makaget by kayo during your first few months sa Canada. So, isa lang po yan, no, sa pagiging prepared. Of course, be prepared na it's not always rainbows and butterflies pagdating ng Canada. Again, marami pong nag-uumpisa sa bottom uli, nag-uumpisa sila sa entry level dun sa field nila. Meron naman din pong syempre sineswerte, pero hindi naman po masama na maging prepared na emotionally. Ngayon, makakaranas din po kayo possible ng mga weather-related na mga depression. Ito po medyo ako personally, hindi ko ina-expect na maka-experience ako ng SAD or yung seasonal affective disorder kung saan pag winter, hindi mo ma-explain yung kalungkutan mo, ano, pero aatakihin ka pala talaga niya. Una, akala ko wala yan, hindi ako ano yan. Pero meron palang ganon. So, be prepared lang din po sa mga ganon. And then, of course, yung mga dadalahin nyo naman po sa Canada,
Pwede pong magtanong, ito po yung purpose ng mga groups, no? Isa na po dyan yung group ni Kuya Robs na Filipinos Helping Filipinos. Tama po ba, Kuya Tama. Robs? Mm. Doon po sa mga groups na yan, pwede pong magtanong. So, ayan yung mga bagay na pwede siguro natin itanong. Pero again, do your own research pa rin kasi case-to-case basis po pwedeng yung importante sa kanila eh hindi naman ganun ka-importante para sa'yo. Kunwari yung mga iba sabihin, dala kayo dito ng mga sinigang mix kasi mahal dito. Pero sa'yo, okay lang naman, 99 cents lang naman yan, ang dadalahin ko, ganito, ganyan. So, pwede pong magtanong, but then again, do your own research po. Alright, alam mo, nafe-feel ko, KD, sa dami ng iyong mga clients, ano, diyan mo na nababahagi o nabibigay yung mga advice, no? Sometimes, kapag ikaw ay isang immigration consultant, para ka ring counselor, eh. Di ba? Totoo po yan. Kaya nga po consultant tayo eh. Nagiging all-around consultant na tayo, no, Kuya Robs? Oo, kaya parang talagang I can relate dun sa mga sinasabi mo. Tama po yung mga kababayan, yung mga magagandang tips ni KD. So, papasok na po tayo sa panglima na tip on going to Canada. Ayun po. Ang number 5, hindi naman po ito negative, but just an advice, don't rely on help. Kasi po, unang-una sa lahat, medyo nagre-restrict ang Canada because of yung mga ibang rules and regulations and policies ng immigration, medyo nate-take advantage, as well as yung help ng government sa mga immigrants. Bilang immigrant po, no, dapat sana tayo yung magdala ng pride sa ating country, sa Pilipinas. So, sana, wag po tayo yung, kumbaga, kagaya nga po nung sabi ko, no, makakadagdag din kasi yan sa stress ninyo kung pupunta kayo ng food bank. Pagkatapos yung iba, tinitiktok pa nila, minamay day o nire-reels na pumunta ako sa food bank, pinabox ko, pinadala ko. Syempre po, medyo masama rin sa loob ng mga taong humihingi ng tulong kapag ka nade-decline. Lalo na, kumbaga, una isipin nila, itinaya nila ang lahat pagpunta nila ng Canada. Pagkatapos dadating sila ng Canada na, alam mo yun, merong konting sama ng loob kasi hindi sila makakuha ng tulong. Una po sa lahat, kapag kayo po ay pupunta ng ibang bansa, dapat po ay ready tayo to become independent. Kumbaga, dapat tayo yung magdadala kasi ng ano dun ng economic help sa country na pag-i-immigratean natin. So, yun po sana. Kasi para sa inyo rin po yun, karamihan ng kagaya ng sabi ni Kuya Robs, ng mga clients ko, minsan sumasama kasi ang loob nila na ayaw naman akong patuloyin na ganito. O kaya pinatuloy nga ako pero ganito, ganyan. Para po makaiwas tayo doon sa mga sama ng loob na ganon, kumbaga, kung prepared tayo financially, kung sinunod natin ang settlement funds, then we can afford na mag-rent on our own. At least walang makikialam sa atin, wala tayong maririnig, walang sama ng loob. Kasi pag migrate niyo po ng ibang country, meron na agad yan na sobrang additional stress. Huwag na nating dagdagan pa ng iba na sasama ang loob kasi hindi tinulungan o ganito, ganyan. The reason why meron pong mga settlement funds na nilalagay ang Immigration of Canada is for us to be prepared to settle on our own, whether with help or without help. So, yun lang po. Pero, ang maganda po sa Filipino communities ng Canada, whether sa ang province man yan, is nagtutulungan naman po lahat. So, makakaasa po kayo dyan, no? Meron ngang kakatapos lang na drive dyan sa Vancouver na nagbigay sila ng parang 100 goodies para sa ano no sa mga new immigrants. So meron pong mga ganitong tulong pero as much as possible kailangan po marunong tayong tumayo sa sarili nating paa pag mag-i-immigrate tayo. Alright, okay mga kababayan, napakaganda ng episode na to dahil ang nabibigay na tip ay yung ibang episodes kasi tip on the actual application, ganyan, tip on the documents, ganyan. Pero ang episode na to ay parang yung experience, yung based on experience, yung wisdom, yung thoughts, yung motivation, yung mga inspirational na mga nangyayari na binabahagi ng ating well-experienced na regulated Canadian immigration consultant na si KD Kikumoto. Alright. So, papasok na ba tayo dun sa bonus? Dun sa Opo. 5 tips na hindi sila ma-scam naman sa kanilang immigration application. Alright. First tip,
First tip po, related siya dun sa pagpunta ng Canada, do your own research pa rin. Kasi syempre, para hindi po kayo ma-scam, of course, kailangan pong i-research ninyong mabuti yung pathway na pupuntahan ninyo. And also, of course, unang-una, bago nyo i-research yung sarili nyong pathway is, saan muna ba kayong pathway talaga magfo-fall into, di ba? Kasi minsan sasabihin, magganito ka na lang, lalong-lalo na nung Kuya Robs na-approve ang Pilipinas no na isama siya dun sa ETA. Etong mga ano natin, etong mga kababayan natin na iba, puro gumawa ng TikTok, mga YouTube videos na oh, lahat pwede na agad mag-ETA po. Lahat ng Pinoy po pwede na agad pumunta ng Canada. Eh di syempre, hype yung mga tao not knowing that there is an eligibility requirement pa rin, no? So yun lang po yung gusto nating i-avoid. Do your own research. Baka mamaya kasi kayo yung magkaroon ng problema pagdating ng time na talagang alis na kayo. All right, okay. Kaya nga minsan pumapasok talaga dyan yung role ng regulated Canadian immigration consultants, ano? Na Opo. sila ang talagang binigyan ng lisensya, authority, responsibility ng Canadian government para i-handle ang inyong immigration needs and process. Okay, very nice. So, papasok na tayo sa second tip para hindi kayo ma-scam sa inyong immigration application. Ayun po, nabanggit ko na rin po itong tip number 2 na ito. Always use reliable and credible sources lang po. At dyan din po papasok ang mga regulated Canadian immigration consultants. Kasi syempre, yung mga RCICs or licensed immigration consultants, sila po yung nag-aral at naka-experience na mag-process talaga at legally allowed na mag-represent ng mga clients para sa mga visa application. Ngayon po, kung kayo po ay mag-a-apply ng sarili ninyong visa, just make sure po na gagamitin ninyo ang reliable and credible sources. Kasi kapag lumapit kayo sa licensed immigration consultants, lahat naman ang ipepresent niyan sa inyo galing sa reliable at credible sources lang. Ngayon, kung of course mag-a-avail naman kayo ng service ng RCIC, just make sure na tama yung ano niya, status niya. So only active status ang po pwede po mag-process. No? Mga kababayan, based doon sa, inline doon sa tip na yan, napakaswerte ng mga gustong pumunta ng Canada ngayon. Alam niyo kung bakit? Dahil si KD ay nasa Pilipinas ngayon. Tama po yan. So kung nandito po kayo sa Pilipinas at malapit kayo sa Marikina, ang office po na ka-open lang namin ay sa Marikina office po. Malapit lang po yan sa Riverbanks. Mamaya, Thank you, kukuhalin natin Robs. yung complete details na yan kasi yung iba ay puro Zoom lang. Kausap yung RCIC kasi yung RCIC nasa Canada. Pero ito, in person, live, nasa Pilipinas si KD. Okay, papasok Yes, na tayo sa, yeah. So, papasok na tayo sa third tip para hindi po kayo ma-scam sa inyong immigration application. ito po yung third tip. Importante rin po ito. Huwag po kayong masasway sa mga popular YouTube or TikTok videos alone. Yan nga po yung binanggit ko kanina, no, na kunwari lang po, Kuya Robs, di ba, kahit yung mga AIPP, they make it sound like it's very, very easy na, oh, high school graduate, oh, ganito, ganyan. Kahit call center experience, yung mga ganun ba na akala mo ganun siya kadali. Ngayon, syempre, marami kasi pong nagkalat na unauthorized practitioners. Napakadaming agencies dito na walang RCIC. To be honest, Kuya Robs, may mga nakausap ako mismong school representative and sila mismo nagdi-disclose sa akin na ang mga agencies nagpo-process sila ng express entry, ng provincial nomination program, ultimo mga spousal sponsorship kahit hindi sila RCIC. Ngayon, of course, itong mga to, una sa lahat, hindi nila inaral yung batas na yan. Hindi nila inaral yung policies. So, basta't lang, ayun nga, yung inamin sa akin is, basta't lang daw po pumasok doon sa minimum requirement, go na agad. Sisingilin na sila. Well, anyway, it's non-refundable, di ba po? Ngayon, it's also a ground for misrepresentation. Kapag kayo ay iprinoses ng unauthorized practitioner at ito ay inireport, no, ng, kunwari may nakaaway sila. Kasi Kuya Robs, may naging client akong ganito eh.
Okay lang po ba na ikwento ko yung sitwasyon niya? Basta no So, names, no names. Apo, no names, syempre. So, nagkaroon po ako ng client. Hindi ko siya client originally. Client siya ng isang popular na agency na walang RCIC na nandito sa Pilipinas. Nasa Vancouver ako noon, ngayon i-deport siya on the spot. Kinontak niya ako. Tapos sabi niya, kasi may nag-report sa kanya na ang problema kasi dito, nagkaroon din siya talaga ng ano issue eh. Meron siyang naging jowa, ganyan, girlfriend na may asawa. Ngayon, syempre yung asawa, nagalit, gumante, ang hinanap is yon. So, nagpa-process siya sa isang agency na hindi lisensyado, no? Walang license RCIC. Ngayon, alam nitong asawa, nung naging jowa niya na kumbaga nagpa-process siya sa isang agency na hindi licensed. Ngayon, ina-report siya. Nung ina-report siya, yung application niya, it's as if it's a DIY application. So, that in itself is a misrepresentation po. Kasi ibig sabihin, ewan ko kung paano nakuha nung asawa nung jowa niya yung ano niya kontrata, nakuha yung kontrata niya doon. So sabi, nag-avail ka naman ng iba pero hindi naman to licensed practitioner. Pagkatapos, nung ano na, nakalagay dito, DIY application siya. Ikaw yon. Pero hindi naman ikaw. So, nakita niyo yun, Kuya Robs, siya, bumayad siya sa, akala niya, legit na agency. Kasi nga, popular di ba? So, wag tayong magpapadala sa mga sikat lang. Kailangan i-research natin, kailangan i-make sure natin na reliable sila. So, ngayon, pre-process siya noon, hindi naman pala license. Tapos, doon sa application niya sa IRCC, it's as if it's a DIY application. So, ang nangyari, that in itself is a misrepresentation. Ngayon, buti tinawag niya ako kasi kinuha siya sa sa work niya. Pero, Pinuntahan siya ng CBSA? pinuntahan po siya. Ngayon, sabi, nakiusap na lang ako, pwede bang humingi ng konting time? Yun lang, binigyan lang siya ng 7 days. Pinauwi pa rin siya. So that time, kinuha pa rin yung passport niya. Nung nakapag-book na siya, sinabi, o sige, patingin ng ticket mo. Tapos kukuhain niya yung passport niya kapag yung flight na niya. Tapos ihatid siya ng airport. So, yun guys, as simple as nagtiwala sa isang popular na agency, hindi pala licensed, na deport siya. Sad story. It's good to know na dapat nalalaman ng mga kababayan natin yung mga ganyang senaryo, no? So, para mabigyan sila ng tamang warning. Okay, very nice tip. So, papasok na tayo sa pang-apat. Ito pong pang-apat na tip ay related po doon sa previous tip, no? If the offer is too good to be true, it probably is. Kaya gaya nga Kuya Robs nung sabi ko sa inyo, no? Sabi, lahat ng Filipinos pwede nang pumunta ng Canada as visitor visa or under visitor visa. Pero hindi nila alam na may eligibility requirement which is kailangan meron silang active US visa or previous 10 years na Canadian temporary resident visa, di ba? Again, another example dito is mga AIPP application. Kahit high school graduate ka, call center agent ka, pwede kang mag-PR agad sa Canada. Which is hindi siya ganun kadali under AIPP. Alam naman natin yan. Marami pa na mag-sign up ka sa amin under student, in 3 months PR ka na. Saan ka nakakita nun, Kuya Robs? Ang galing, di ba? Tapos may mga iba pa na ito yung mga co-op na ano tawag dito, mga co-op programs. Yes. Ang sinasabi nila dito sa mga agency dito na yung co-op work visa nila is a work visa. Ito Kuya Robs, nakakalungkot, no? I had an event with the Philippine Consulate just last month dyan sa Vancouver. Tapos, may mga kinakausap kami doon. Sabi nila, hindi, may work visa ako. Ngayon, sa mindset nila, kahit anong in-explain na namin during that event ng Philippine Consulate, kahit anong explain na namin na yung co-op work visa is not as good as the regular work visa. It's a co-op work visa, it's still part of the curriculum. Sa kanila, ang mindset pa rin nila, hindi, may work visa ako, sigurado, pagkatapos kong mag-aral. Na not knowing na part of the curriculum yun. So, 'di ba?
Hindi siya yung talagang tinatawag na PGWP or Open Work Permit. Kasi yun yung na-explain sa kanila, Kuya Robs, dito sa mga agencies dito sa Pilipinas. Which is nakakalungkot kasi nga ilan yung nakausap namin dun sa event. Out of 100 or 150 attendees, siguro mga 40% of them thinks that a co-op work permit is a valid work visa. I mean, it's valid, pero akala nila it's something na talagang yung work visa, not knowing na it's a work visa na part of the curriculum. Tama. Kasi mga kababayan dito, pag may mga courses na bibigyan ka ng study permit at merong kasabay na co-op work permit, yun yung nabanggit, di ba, KD? Alright. Yes po. Well explained, well noted. Papasok na tayo sa ikalimang tip para hindi po kayo ma-scam. Ito guys, even though number 5 siya, this is also important. Get advice from the experts. Una na dyan sa lahat, yung mga regulated Canadian immigration consultants. Kaya nga, thank you kay Kuya Robs Canono na ginawa niya itong platform na ito para mag-invite ng mga experts sa mga field, mag-share ng knowledge. Manood lang kayo sa channel na to, marami kayong matututunan, guys. And also, Kuya Robs, share ko lang, no? Meron akong pinapakinggan na podcast na ang title niya is Get Rich. Ngayon, sabi doon, hindi naman sa nag-judge sila. Pero ang sabi nila, get tips sa expert doon sa kailangan mo ng advice. Kasi sabi, you don't get advice like investing advice from your gardener. Tama, di ba, Kuya Robs? Ngayon, ang dami ko rin kasing mga clients na nakakausap. So, sige po, kakausapin ko lang po si ganito, si ganyan. And then later on, babalik sila. After seeking advice from this and that, mga friends, so, I've decided that ganito, ganyan, ganyan. Which is parang, ito na nga, ang kausap ko na nga, regulated Canadian immigration consultant na, ano ba yung ikino-consult mo? Yung immigration status mo, yung immigration pathway mo, yung route na iti-take mo. And then, you will get advice from friends. I mean, of course, it's important to get advice from your friends, from your family. Pero, consider ninyo to get advice from experts doon sa field na kung saan may kailangan kayo. So, kunwari, ang kailangan ninyong tip is financial tip. Then, of course, you get tips from experts doon sa field na yun, such as financial advisors. Sa immigration naman po, of course, you get advice from immigration consultants kasi sila yung expert doon sa field na yun. Tama-tama. Well explained, mga kababayan. Ang napakagandang topic, 5 tips against being scammed in your immigration applications, which is very, very common na nagaganap. Alright, so baka meron ka pang last message sa mga kababayan natin, KD. Yun po guys, nandito po ako ngayon currently sa Pilipinas. So kung nandito kayo, malapit kayo sa Marikina at gusto ninyo ng face-to-face consultation, nandito po ako ngayon. Pagbalik ko naman po ng Canada, ang office ko ay nasa Robson Square sa Vancouver po. So magkita-kita po tayo doon. And manood po kayo ng channel ni Kuya Robs, All About Canada, para makakuha kayo ng mga expert advice from experts doon sa field na yon. Maraming giniguest si Kuya Robs dito. So, ayun guys, magkita-kita tayo. And of course, tara na sa Canada through Kikumoto Immigration Firm. Bigyan mo sila ng talagang direct dial, direct email para naman talagang direct na yung connection sa'yo. Okay po. Makukontak niyo po kami sa aming email address, info@kikumotoimmigrationfirm.com, o kaya naman po sa aming social media pages. Lahat po yan ay Kikumoto Immigration Firm, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, name it, yung mga social media namin. Search nyo lang po, Kikumoto Immigration Firm. Meron din kaming website, www.kikumotoimmigrationfirm.com. All right. Okay. Thank you so much, KD Kikumoto, for being a guest in this episode. All right. Okay, mga kababayan, take advantage. Habang si KD ay nasa Pilipinas, get in touch with him. Okay, and that is a wrap. And thank you for watching ABC All About Canada.
program that informs, educates, and inspires our kababayans with important happenings related to immigration as well in the Philippine-Canadian communities. I am Rovic Canono. I'm your host. I will see you again. Thank you. Thank you.